ngayong oras pong ito ay wala po tayong ibang pag-uusapan. Gaya na rin po ng aking nabanggit, ito po hindi nalalayo sa aking buhay sapagkat alam ko po ay may purpose ang Panginoon na ako'y umabot ng 40 at aabot pa ng ilang taon naglilingkod sa Diyos. Amen. Masarap pong maglingkod kay Lord. Amen. Sa mga naglilingkod dyan, do you agree with me? Sa mga maglilingkod dyan, come on, huwag na kayo magdalawang isip pa. Amen. Aking pong title, ngayong gabing ito, Maglilingkod hanggang wakas. Praise the Lord. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, kahabagan, kabutihan. Salamat, Lord God, sapagkat kailanman hindi ka po nagkulang sa amin. Dalangin namin sa oras na ito, patuloy mo kaming kakausapin, patuloy mo kaming babasagin, gigisingin, tatapikin, Panginoon. Hayaan niyo po ang Word of God ay, Lord, maitanim sa aming puso't isipan. Lalabas po kaming lalong tagumpay sa iyong presensya. Salamat po sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ako po'y naglingkod when I was 15 years old. And then I started JTG Manila together with our Pastor Blen, Bishop Blen, when I was 25 years old. So 25 to 40 is 15 years na po ako sa paglilingkod. At alam niyo po, yung aking paglilingkod, nung simula ako ay 15 years old, wala po akong tinanggap na kontrata. Wala rin po akong pinirmahan na sabi ko, okay, after 3 years, okay na ako. After 5 years, okay na ako. Wala pong ganon. Wala po itong katapusan, kumbaga. No, at alam niyo po, nasa puso ko lang doon, Lord, I want to serve you not as long as I want, but as long as you want me to serve you. Kasi bakit? Siya naman po ang dahilan kung bakit ako naglilingkod. Ang nakakatakot po ngayon, epidemic na po ang church, marami na pong nawawala sa church. Marami na pong ang bilis masway ng faith. Amen. Kaya ako kakahapon nung ako'y nagpe-pray na, Lord, ano yung gusto mong mensahe ko po para sa aking church, sa aking pamilya, sa aking tahanan? Ito po yung paglilingkod hanggang wakas. Ito po yung aking mga picture nung ako po'y nagsisimula sa Diyos. Ayan po, ako po'y nakaranas na mangaral sa food court, sa kalsada, sa bus, no? Ako po'y, nag-feeding, nagpunta sa ospital. Yung picture pong yan, I believe yan po ang first time ko mag-preach. Yung ako po yan din po yung tumutugtog ako. Yan po yung panahon na nagsisimula ang JTG Manila. Wala pong tao, wala pong banda gaya ngayon. Kaya wala po kaming choice ni Daddy, kundi kami rin ang tutugtog. Dumating po ang time na kapag tugtog namin dyan, pagkababa ng gitara, ako po'y mag-MC, tapos si Daddy mag-Word of God. So talagang ang buhay, parang that time, talagang grabe po, umiikot lang sa aming dalawa. No choice. Kasi yung mga kasama po namin, bagong-bago kay Lord. So yun na po naging buhay ko, naging ministry ko, at masasabi ko pong hindi biro at hindi rin madali. Opo, nakakapagod. Dumarating ang time na parang, Lord, may mangyayari ba? Lord, hanggang kailan to? Lord, paano na lang? Lord, talaga bang tinawag mo ko? Marami pong dumating na question sa buhay ko. Pero alam niyo po, nung habang ako'y naglilingkod, tinutugon ng Panginoon lahat. Amen. And I pray today, yung sinabi ko pong epidemic na nangyayari na marami na po ang nasusway, nawawala sa paglilingkod, hindi na po at mas stop na ngayong araw na ito. Nakakalungkot po yung generation na noon, grabing init kay Lord, pero ngayon wala na. Hanapin mo man, hindi mo makita talaga. Pero sa SM San Lazaro, makikita mo. Konti na lang po ang nagde-dedicate ng buhay nila kay Lord. Andyan kayo? O sige, mag-seatbelt kayo, ha? Sinasabihan ko na kayo ngayon pa lang. Kahapon, teacher ako. Seminar. Teacher, biglang naiiba, napupunta ako sa pagiging nanay na. Ngayon po, ako po'y pastora na nangangaral. At ang Word of God, hindi po natin pwedeng i-filter. Alright? Ang nakakalungkot po, yung dedication natin ang baba kay Lord. Yung commitment ng katabi mo, ang baba. Tingnan mo yung katabi mo. Upo ng maayos na mahuhulog eh. Tingnan mo yung katabi mo. Anong iniisip niya? Paglilingkod o karir niya? Nakakalungkot.
Kasi bakit? Sa panahon na ikaw ay problema at pagsubok, bakit unang-una mong inaalis sa buhay mo ay ang Diyos? Uulitin ko, maglilingkod tayo hanggang wakas. Alam niyo po, marami nagsimula sa ministry, may fire, may passion, pero hindi lahat nakapagtapos. Hindi lahat tumakbo ng kanilang karera. Yan ang nakakalungkot. Ngayon, ano-ano ba mga nagiging problema? Minsan, pagod, tired. Ano pa? Minsan, busy schedule. Masyado kang busy. Buruin mo, ang pagkay Lord, ilang oras lang? 2 oras, 3 oras lang. Masyado kang busy. Buruin mo, binigyan ka ng Diyos ng ilan? 7 araw sa isang linggo. 3 hours, busy ka? Ano pa? Family. May time, kasi pamilya mo, inuuna mo. Wala naman po masama kasi itinuro ko po yung kahapon. Ang ating priority ay ating family. Pero, meron pa po tayong mas top priority. Unahin natin ang pamilya natin, pero huwag natin makakalimutan kung sino yung pinaka nasa taas. Walang iba po kundi ang ating Panginoon. Amen. Minsan naman yung iba, dinadahilan mo na lang talaga, ayaw po kasi na magulang ko eh. Pero, ikaw ang may ayaw. Sabi mo, wag kami. Sumunod, burnout. Burnout ka na. Pagod na pagod na pagod ka na. Kumbaga, parang nasawa ka na, tama? Paulit-ulit na lang tong buhay na to. Sawang-sawa ka na umattend ng church, sawang-sawa ka na magtumugtog, sumayaw, sumasayaw ka, wala nang joy. Tumutugtog ka po. Pero kapag kumakain ka, hindi ka nagsasawa. Aray. Minsan, di na rin natin maintindihan, no? Mundo ngayon. Iba naman, anong dahilan? Love life. Oh, maraming nawala. In the name of Jesus, hindi na ito matutuloy at mapuputol na to. Dahil sa pag-ibig, nawala sa church. Nawala sa paglilingkod. Alam niyo po, JTG Manila, hindi naman po, lalo na yung mga kabataan, mga anak, alam namin may puso kayo, may atay kayo, may kidney kayo. Pero alam niyo po, huwag niyo muna pairalin ang inyong puso. Maglingkod muna tayo sa Diyos. Amen? Ngayon, kung meron talaga tumibok talaga, dumaan kayo sa proseso. Tingnan mo si Mama Connie, dumaan sa proseso. Tama? Oh, di ngayon, kahit hanggang ngayon, naglilingkod. Nagpaproseso. Yung iba kasi gusto ng shortcut. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi bakit mapapahama kayo at darating ang time, isa na lang kayong kwento. Ha? Ala-ala. Tapos may background ano pa. Magkukwentuhan na lang kami, uy, sis, naalala mo si ganyan? Ang bait niya, no? Kwento na lang. Minsan, ang problema mo, conflict sa church. Meron kang kaaway sa church. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, hindi siya. Kasi bakit minsan, ayaw mong katabi yung kaaway mo. Pero ito wala po ito sa aking topic. Hindi ba tayo nahihiya na tayo ay haharap sa Diyos, kakanta, magtataas ng kamay, pero may kagalit ka? Pwede bang every time na tayo aakyat dito, bago tayo humarap sa Diyos, linisin natin muna ang puso natin? Hindi po madali, pero nakakahiya na maging plastic kay Lord. Kung may conflict sa church, wag naman yan na maging dahilan para lumayo ka. Tama po. Andyan pa ba kayo? Sumunod, finances. Lagi kong sinasabi, kung wala kang pamasahe, meron ka pa rin namang paa. Ano ka ba naman? Noon nga, milya-milya ang nilalakad ng mga disipulo ni Kristo. Ikaw, 15 hakbang lang, di mo kaya. Yung iba, tatambling nga lang, andyan lang, kapitbahay natin, no? Wala.
Minsan pera ang nagiging hadlang. Pero in Jesus' name, mas mahalaga pa ba ang pera kesa sa Diyos? Wag ganon. Wala ka lang pera, give up ka na. Sumunod, mga struggles. Mga struggles mo sa buhay. Minsan kasi hindi na rin kita maintindihan kaya sinulat ko na yan. Nasa sayo kung ano-ano yung mga struggles na yan, okay? Pati ba naman yung iisipin ko? Dami ko nang iniisip. Sumunod, aircon. Sinulat ko na rin. Ginawa ko po ito madaling araw. So talagang medyo lutang ako minsan. Minsan aircon lang nawala ka. Nainitan. Bahala ka. Ayoko na magmasalita pero mas mainit sa impyerno. Sumunod, time pressure. Oh, ito po yung mga bisi-bisihan. Ito po yung gano'n lang ng gano'n, wala naman talaga. Masyado kang busy pero alam mo, hindi mo kami maluloko. Tama, gaya ng aking sinabi, konting oras lang ibibigay mo sa Diyos. Hindi ko naman sinabing araw-araw kang nandito. Pero alam mo yung oras na para sa Diyos, araw na para sa Diyos, ibigay mo para sa Diyos. Amen? Ano pa? Minsan friends. O, di ba? Nung nagkaroon ka ng kaibigang si ganito, imbes daling ka lalo kay Lord, dinala ka saan? Saan daw? O, nasa sa inyo na yun. Alam mo naman kung saan ka dinala Dinala ka kung saan-saan. 4 o'clock, nandun kayo sa Luneta. Wow. Diba? Ang hirap ng ganun. 4 o'clock, kayong magkumare, nagmajong. O, meron pa palang ganun. Tama ba? At marami pa tayong problema at excuses. Ngayon, ano ang solusyon? Nawawala ka sa church. Kaya, mali yun. Ano pa mga solusyon? Mga dahilan mong walang kakwenta-kwenta, bagsak. JTG Manila, gising, gising, gising. Malapit na pong bumalik ang Diyos. Gusto mo bang datnang kang wala sa piling ni Lord? Wala sa presence ni Lord? Sayang yung paglilingkod mo. Actually, the greatest threat, it's not what's happening around you, but what is happening to you. Lagi ka minsan ang dahilan mo iba. Siya kasi, ugali niya, kahinaan niya, pagkukulang niya, kasalanan niya, pero sarili mo, hindi mo nakita. Hindi mo na sinabing, Lord, nawalan ako ng devotion. Lord, nanghina ako kasi nawalan ako ng prayer. Tama po. Minsan, ang concern mo at lagi mong dinadahilan sa amin, Mami, kasi, sorry, hindi ako naka-attend, kasi siya. Pero yung sarili natin, hindi natin nakikita. Kaya lagi po natin i-check ano nangyayari sa ating puso, ano nangyayari sa ating isipan. Ano sabi sa 2 Timothy 4:7? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. JTG Manila, ito po ang ating maging team verse, life verse sa buhay, na kung saan, tatapusin natin ang ating takbuhin. Handa po tayong lumaban at handa nating panatilihin ang ating pananampalataya. Hindi lang dahil sa maliliit na bagay, mawawala ka sa Diyos. May pangit lang na nawala sa'yo, buruin mo ang Diyos pa unang-unang mong inalis sa buhay mo. Ang Diyos nga ang unang-unang kailangan mo. Ngayon, magbibigay po ako 5 solusyon. Marami po kung tutuusin, at minsan ikaw lang din makakasagot Pero at least itong 5 to, tumatak sa isip mo. 5 things we can do to stay on the marathon. We are running the race. At lahat po tayo ay parang nasa karera, nasa marathon. Ngayon, in order for us to stay on it, kailangan, unang-una, rhythm and rest. Can we say again, rhythm and rest? Are you tired? Are you burned out? Alam niyo po, ito yung isa sa mga solusyon na hindi ina-apply ng marami. Sa takbuhin natin sa buhay, mapapamilya, ministry, career, trabaho, pag-aaral, sometimes we need also rest. Hindi laging tumatakbo. Pwede din minsan lumakad. Tama? Nagigets po ba ng spirito nyo?
Di ba sa marathon, hindi naman, yung kunyari, tatakbo ka ng 5 kilometers, hindi naman yung tuloy-tuloy ng 5 kilometers, takbo ng takbo. May time, inom ka ng tubig. Tama, may pahinga. Ngayon, JTG Manila, naiintindihan po namin kayo minsan kung gusto yung magpahinga. Pero ang hindi po namin maintindihan, yung mga panahong hinahanap nyo ang sarili nyo. Hahanapin nyo muna sarili nyo. Ano kayo, lost and found? Sabi, magpapakalayo muna ako. Ano yun? Tapos pagbalik mo, wala rin naman nangyari. Tama, may mga panahon na nagpahinga ka 3 years? Pahinga ba yun? Hindi po pahinga yun, backslide yun. I'm sorry to say, pero mga anak, gising po tayo. Hindi po tayo nagbibiro sa paglilingkod. Sayang ang pag-attend mo sa church kung babaliwalain mo lang yan. Amen sa mga bago, welcome po. Alam niyo, ang delikadong rest, magpahinga ng tuluyan. Kaka-rest mo, mare-rest in peace ka. Sige ka. Ano sabi sa Matthew 11:28? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang Diyos mismo ang nagsabi, I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigat ang luba, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang Diyos ay nag-o-offer ng rest. Even God rested on the 7th day. Alam niyo po, hindi naman kailangan magpahinga ng Diyos. But He wanted to demonstrate to us the principle of rest. Pero ang rest, uulitin ko, pansamantala lang. Hindi ito yung magpapahinga ka sa paglilingkod mo, sa ministry mo, years na. Hindi po ganun. Sabi nga ng Panginoon, di ba, thou shall observe Sabbath day. Sabihin nun, may araw na para sa Diyos. Kapahingahan mo, at the same time, kapahingahan mo sa piling ni Lord. Rest isn't just about taking a day off. Listen to this. It's about creating space to slow down, to reflect, and be refreshed by God. Sa panahon pa lang ikaw nagpapahinga, hindi yung natulog ka ng 3 hours, umihili ka gaya ni Pastor Brian at ni Kuya Darwin. Alam mo yung pahingang talagang parang buhay ka pa. Yung rest, okay lang yung masarap kang natutulog sa piling ni Lord. Pero alam niyo po, ito yung time na magre-reflect ka sa buhay. Magre-refresh ka. Magsuslow down ka. Because why? Resting is trusting. Ito yung mga panahong, Lord, ikaw na po ang bahala. Magpapahinga ako sa piling mo. Minsan kasi, mga leaders, mga pastor, di ba, sige tayo na sige. Praise the Lord, walang masama doon at yun ang gusto ni Lord. Pero sa panahon, minsan, na kaya ka mababurn out. Kasi dumarating ang time, hindi ka na nagpapahinga. Uulitin ko ang pahinga, hindi yung tulog lang ng tulog, mawawala sa church. Kung hindi yung nagsuslow down. Slow down. Tama? Slow down din tayo. It is essential to recognize the importance of rest and renewal in order to prevent burnout and maintain a balanced, healthy in life and ministry. Napakahalaga po niyan. Nagpahinga kayo sa ibang bagay. Ito ang bili ni Mami. Magpapahinga tayo sa ibang bagay, wag lang sa paglilingkod. Can I hear an amen? Okay, babasahin natin, declaration natin to today. 1, 2, 3, go! Magpahinga na kayo sa ibang bagay, wag lang sa paglilingkod. Amen! Magpahinga ka na, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang tanggalin, pero yung paglilingkod mo, ang wag na wag mong aalisin. Mga kabataan, do you hear me? Let your spirit hear me today. Wag laging si Lord ang iitsapwera natin. Kakailanganin nyo ang Diyos hanggang sa paglakit pagtanda nyo. Sino ang mag-guide sa inyo? Oo, may mga magulang kayo. Pero ang Diyos pa rin ang maggagabay sa inyo, ang magdadala sa calling nyo, ang magpupush sa destiny nyo. Pero dahil sa pag-ibig na wala, nakakalungkot po bilang pastor ng iglesyang ito. Number 2, remember your purpose. Can we say it again? Remember your purpose. This purpose is not random. It's specific
plan designed for you. Ang Diyos, nung ikaw ay likhain niya, hindi nagkamali ang Diyos. At may purpose siya sa bawat isa. Sabihin mo nga, may purpose ako. Hindi yung parang wala kang kwenta. Hindi, may kwenta ka kay Lord. Amen? To run this race means to acknowledge that God's purpose for your life is what matters. Hindi lang basta tanggapin mo ang Diyos bilang sarili mong tagapagligtas. Kung hindi, meron kang purpose kay Lord. At sa panahon na may problema ka, remember your purpose. Bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba ako naglilingkod? Remember it. Napakasarap alalahanin lagi ang purpose natin kay Lord. Ano sabi sa Ephesians 2:10? We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Nung tayo ay nilikha, to do good works. May reason. At sabi dyan, we are God's workmanship. Biruin mo, hindi ka lang workmanship. Sa ibang translation, you are God's masterpiece. Mahalaga ka kay Lord. Kaya niyang buhay mo, pahalagahan mo rin. Tama po. You have to reflect regularly on the moment God called you. Mga naglilingkod na kay Lord, maalala mo lagi na tinawag ka ng Diyos. Maalala mo na lagi na, oo nga no, para kay Lord ako. Return to that when you feel like giving up. Sa panahong pagod na ayaw na, Lord, parang hindi naman nangyayari yung mga pangako mo, Lord. Parang hindi ko kaya to, hindi ko kaya. Remember your purpose. Ako po yung naglilingkod, sabi ko nga, parang may season na sabi ko, Lord, ang hirap pagsabayin. May mga anak ka, may ministry ka, ang layo-layo namin. Nakakapagod. Kahapon nga, after ng parenting, syempre, pinag-aralan ko yun ng mga ilang araw. Talagang pinaghirapan, kumbaga. Tapos, biglang pag-uwi ko ng 11 o'clock, nag-commute po ako, pag-uwi ko ng 11 o'clock, diretso, hindi pa po ako nagpapalit, nag-aral naman ako para ngayon. So talagang nakakapagod, may time na exhausted. Pero, remember your purpose. Teka lang, salamat dahil meron pa akong pribilehiyong makapaglingkod at makapagmensahe sa aking iglesia. Salamat, Lord, kasi ang dami dyan, walang napagkakilala sa'yo, pero ako may pagkakilala, pinapangaral pa kita. Remember your purpose. Teka lang, may dahilan nga naman ang buhay ko. Kasi kapag hindi mo inalala yun, mapapagod ka. Isang taong may layunin at purpose, malayo ang kanyang mararating. Alam niyo po si Moses, anong instruction sa kanya ng Panginoon? Bring the Israelites from Egypt to Promised Land. And you know what? Moses died when he was 120 years old. He spent 40 years in the wilderness. So pag kinumpute mo, 80 years old, nagkaroon pa siya ng assignment kay Lord. Can you imagine? 80 years old, may tinanggap pa siyang assignment kay Lord. Kasi bakit? May purpose. Sabi nga natin lahat, may purpose. 80 years old, tinanggap niya yung purpose niya kay Lord, yung assignment niya, hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabing, Lord, ang tanda ko na. Pwede bang sa youth invaders mo na lang ibigay yan? Lord, parang late na, hindi ko nakakayanin yung mga tuhod ko, parang hindi na po kakayanin kasi po may uric acid na ako, Lord. Kakasangyup ko. Kahapon nabanggit ko yung sangyup Ngayon na naman. Diba? May time na ang dami po nating dahilan. Pero imagine 80 years old. Anong ginawa ni Moses? For the next 40 years of his life, he followed the instruction of the Lord. Hindi po siya nag-waver, hindi siya nag-question. Bakit? Why? Because of purpose. Because of purpose. Ikaw, 50 years old pa lang, pagod ka na sa buhay. 30 years old ka pa lang, sabi mo, Lord, give up. Pagod na ako. Nakakahiya naman kay Moses. Imagine, 80 years old to 120 years old, naglalakbay, nangangaral, ini-encourage ang mga Israelita. Ikaw, ilang taong ka pa lang, grabe, ayaw mong sumakses. Pagod na this. Nakakalungkot po, marami tayong reason. May time na yaan ay excuse mo pero hindi valid kay Lord.
That's why we need to remember your why. Remember why you started. Why? In serving God, it's not just about what we do, JTG Manila, but why we do. Again, in serving God, it's not just about what you do. Na ikaw ba'y kumanta, sumayaw, nag-usher, nag-preach ng 100 times, nag-share sa labas, nagpakain, pumunta sa may sakit, but why you do it? Mahalaga na alam mo bakit mo yun ginagawa. Tama po ba? Kahit anong edad mo, pwede ka pa rin tawagin ni Lord. Pwede pa rin magbigay ng assignment sa iyong Panginoon. And you are not here for nothing. You are here for something. JTG Manila, do you hear me? May purpose ang Diyos sa'yo. Ganon din ang paglilingkod mo sa Panginoon, kapatid. Mga naglilingkod na dito kay Lord, may mga challenges, may mga difficulties, may mga struggle sa buhay. Tama ba? Eh wala naman po siguro ang church kapag seryoso sa vision, seryoso sa purpose, seryoso sa paglilingkod, problem-free. Hindi po, nagkakaroon din ng problema ang church, nagkakaproblema ang pastor, ang leadership. Pero hindi po yan excuse para huminto. Kapag binilang, listen na, mga naglilingkod na, kapag binilang mo mga ginagawa mo, mapapagod ka. Ang tingnan mo, bakit mo siya ginagawa? Bakit mo nga ba ito ginagawa? Amen? Kapag ikaw ay kumakamay, bilangan mo, teka lang, parang paulit-ulit na to ah. Yung pagsayaw ko, 10 o'clock sumayaw ako, 4 o'clock sumayaw ako, midweek sasayaw ako, Sunday na naman, sasayaw na naman ako. Ano ba ako, dancer? Siyempre, dancer ka. Kaya ka nga sayaw na sayaw eh. Pero, bakit mo siya ginagawa? Kasi gusto mo bigyan ng kaluguran, ng karampatan na papuri ang Panginoon. Kaya kapag sumasayaw ka, masaya mo siyang ginagawa kasi bakit? Para to kay Lord. Pero kapag sinabi mo, Lord, sayaw na lang ako ng sayaw, buong buhay ko ba kapag laki ko sasayaw ako? Nagkakamali ka ng mindset. Lagi mong ibabalik so, bakit mo ba siya ginagawa? Naintindihan niyo po? Magpapatuloy ka, kapatid. Kapag inisip mo to, magpapatuloy ka. Andito pa po ba kayo? Sabi dito, kahit mapagod, may challenges. Pero dahil mas nakafocus tayo sa purpose, JTG Manila, mas nakakapagpatuloy tayo. Wala na pong atrasan ito, church. Oo, may problema ka. May problema rin ako. Natanong mo ba? Minsan gipit ka, minsan gipit din ako. Lahat po tayo walang excuse sa bagay na to. Pero ang mahalaga, saan ka titingin? Anong purpose mo? Anong focus mo? Kaya ka magpapatuloy. Nakakalungkot kasi, minsan wala ka ng vision sa buhay. Mga leaders, may vision pa ba kayo sa paglilingkod? Mga pastor ng branches, hindi ako galit, pero may vision pa ba kayo sa church nyo? Kasi bakit? Ang biblical vision at ang purpose, tied up yan. Tied up yan ng Word of God, ng Scripture. Kapag nahinto na ang vision mo, people perish. Unti-unti makikita mo, namamatay ka na, yung spirito mo, paglilingkod mo hanggang sa yung church mo, mamatay na. Kaya lagi dapat nakafocus sa vision. Purpose. Anong purpose sa'yo? Tinawag ka ng Panginoon, magpapastor ka, through your life, maraming kikilala. Tama ba? Remember your purpose. Next. Ang isang simbahan at mga Kristiyanong laging nagpapaalalahanan ng kanilang purpose, malayo ang mararating. And I am proud that this church is doing that. Hindi tayo prosperity preaching church. Opo, nangangaral tayo. Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng i-edit ang Word of God. Talagang blessing, kailangan pag-usapan yan. Pero dito po sa church, minsan masaktan ang masaktan. Minsan kung papaalalahanan ka na, kapatid, minsan nga, anak na namin sa pananampalataya na, kayo. Talagang kailangan, minsan gisingin mo kung pwede lang, malapit ng masampal. Na ano ka ba, ha? May purpose tayo kasi kay Lord sasayangin mo. Alam nyo, mas malayo pa mararating nyo. Kung kayo'y nandyan na, sa tingin nyo sa taas na, may itataas pa yan. Meron pa, malayo pa. Now, if you have conflict with our churchmate, nandyan pa ba?
with our family and friends. Number 3, fix our eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Maraming sumuko at umayaw na members, workers at leaders. Bakit? Tumingin sa tao. Oh no. Reality, this is true. Tumingin ka sa tao. Tumingin ka dahil sa kanya. Tumingin ka sa pastor mo. No one is perfect. At kami man po, nanghihina. May time din, hindi po kami Superman. Hindi po kami machine na 24/7, pag sinaksak mo, galaw ng galaw. Pag tinanggal mo, doon lang hihinto. Hindi po kami ganun. Tama ba? Hindi po ako si Wonder Woman. Bagamat kamukha ko siya. Pero, di nabuhayan kayo. Wait lang. Pero meron kaming limitasyon ang aming katawan, ang aming lakas. Pero kapag doon kami titingin, sabi ko nga, lagi namin sinasabi, kung magtitinginan tayo sa isa't isa, mauubos tayo. Kung kami ni Daddy tumingin sa inyo, tisod kami. At maaring kayo, kung tumingin kayo sa amin, baka matisod kayo. Kaya tingin sa taas. Tingin sa Diyos. Di ba siya ang pinaglilingkuran mo? Di ba siya ang dahilan kung bakit ka nandito? Hindi naman yung katabi mo ba't tingin ka ng tingin dyan? Tingin ka ng tingin, ay suot niya, ang pangit. Ay, yung pananalita niya parang hindi professional. Ay, parang walang pera to, ang poor. Huwag kang tumingin sa katabi mo, tingin sa taas. Pag mahina ka, tingin sa taas. Amen po ba? Wala yung panali ko sa inyo. Church, never stop growing. Pag hindi ka lumalago, chances are hindi ka magtatagal. Kapag tumingin ka sa katabi mo, talagang suko na. Ano sabi sa Hebrews 12:1-2? Let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Nakakatuwa, in-emphasize dito kung saan tayo titingin. Kasi bakit? Mahirap tumakbo kung nakatingin ka patalikod. You get me? O, tingin kayo lahat. Kasi ito talagang kapag yigigan, yung katawan mo hindi mapakali. Yung demonyo, ikaw yan. Alam mo, yung sasabi ng pastora mo, ikaw yan. Yung iba naman parang mahuhulog na. Pero niyo po ang Word of God, it's powerful and alive. Mahirap tumakbo ng patalikod. Tama? Mahirap tumakbo ng patagilid. May tumatakbo ba ito ka pero dito ka nakatingin? Marami pong mga manggagawa, mga nakakilala na kay Lord, kung tumakbo patalikod. Ano ibig sabihin nun? Nakatingin ka pa rin sa nakaraan. Kaya hindi ka makatakbo-takbo, makausad, puro ka past. Gusto ko na maglingkod kay Lord, kaso lang yung ito nakaraang buhay ko. Yung iba naman, sideways. Tumitingin ka lagi sa katakbuhan mo. Uy, nauuna na siya, bibilisan ko. Laging may kompetensya. Oh, come on. 'Di ba? Ganyan yan. Sa buhay man namin ni Daddy, nakaka-experience kami niyan. Nakala mo, may competition? Parang yung mga, alam niyo yun, mga friendship namin, inaano ba namin kayo? Parang gano'n ang dating. Minsan gano'n din sa mga mga leader na. Teka lang, na-promote siya, dapat ako din. Mapapagod ka, kapatid. Teka lang, pinagpala siya. Ang laki ng TV niya, 50 inches. Dapat ako din, sisipagan ko din. Nawawala ka ng focus kay Lord. Nakatingin ka sa pera niya, nakatingin ka sa title niya. Manghihina ka, kapatid. Huwag kang kumpara ng kumpara. Tingin sa taas, tingin sa harap. Para makatakbo ka na mabilis, forward. Para hindi ka matisod, upward. Amen? Pang-apat, relationship and fellowship. Ito po ang hindi ginagawa ng iba. Kapag ikaw ay struggle, nag-iimo ka. Hindi ka nakikipag-fellowship. Pansinin mo, bigla kang bababa. Tama? Lugmo ka na nga may dinadaanan ka na nga pagsubok Tapos gusto mo, isolated ka pa. Yan, ang isolation is
one of the weapons Satan used to bring you down. Ginagamit ng kaaway ang isolation, alone. Yung tipong walang pakailam sila sa'yo para lumayo ka sa Diyos, para mawala ka sa church. Ngayon, ano-ano yung mga relationship? Relationship with God, relationship with your family, relationship with your friends and churchmates. Wag niyo pong tatanggalin yan. Kasi nung nanghina kayo, biglang lumayo loob nyo sa mga pastor nyo. Baliktad. Biglang lumayo ang loob nyo sa pamilya nyo. Hindi po dapat ganon. Ito po ang dapat nating unahin. Relationship and fellowship. Tama ba? Unahin natin yung with God. The secret of longevity in ministry is intimacy with God. Intimacy with God fuels you. Para daw tumagal sa ministeryo at sa paglilingkod, intimate with God. 5 minutes with Jesus can reset your 5 years of heart issue. Alam mo ba yung dinadala mo ng matagal? Yung sabi mong, wala na, mukhang di na ako makakabalik. Mukhang, Mami, hindi ko na alam saan ako magsisimula. Kayang i-reset yan ni Lord. In just a click na encounter at intimacy mo sa Diyos, anak, kayang ibalik ng Diyos yung apoy na nawala at inagaw ng kaaway sa'yo at ibalik ka sa paglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga, intimate relationship with God. Mga kabataan, intimate pa ba kayo kay Lord? I'm talking to you kasi you're the next generation. Hindi kami habang buhay nandito. Kayo magpapatuloy. I'm talking to you, youth. Intimate pa ba kayo sa Diyos? Ano ba? Naguguluhan na ako minsan sa inyo, sa Diyos ba kayo sa mundo? Come on, youth. Wake up. Mga kabataan, hindi lang mga youth invaders, mga kabataan, alam nilang mga next generation sila, mga millennial. Para saan ba kayo? Sa mundo o sa Diyos? Kung tayo ay sa Diyos, ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos. Hindi ito yung basta, alam ko, Mami, na born again ako, tinanggap ko si Kristo, sa langit ako mapupunta. Sino nagsabi sa'yo? Ano to, magic? You have to work out your salvation with fear and trembling. Hindi pwedeng basta tumanggap ka, sumunod ka sa panalangin, okay na yon. No. Work out your salvation. Lumayo ka sa kasalanan. Kaya ka nanghihina, kasi alam mong may pagkakasala kang ginagawa. Alam niyo po, masakit ang Word of God, pero yan ang gigising sa'yo. Sino magtuturo nito? Math teacher mo? Sino? Wala. Tayo yon. Dito yon. Dito mo maririnig. Kaya kung masaktan ka man, praise the Lord. Kasi yung teacher mo, walang pakailam kung saan ka man mapupunta. Pero tayo may pakailam sa isa't isa. Kaya mga kabataan, para kayo sa Diyos. Hindi kayo para sa mundo. Umayos tayo. Gumising tayo. Yung kahalayan, kasalanan, itigil na natin. Bakit? May purpose ka kay Lord. Marating mo yung calling at destiny mo. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. Relationship with your family, with your friends and churchmates is very essential. Minsan, hindi ka na umaattend ng J group. Mahina ka na nga. Alam mo ba, we need each other. Hindi mo kakayanin na ikaw lang. Hindi ka na umaattend. Pag tumawag sa'yo, ay sis, masama pakiramdam ko eh. Biglang nasa pinto mo na pala. Pagkita, nanonood ka ng Batang Quiapo. So, mas mahalaga sa'yo si Tanggol kesa si Lord. Bala kayo. Sige, ganyan ha. Ayaw nyo unahin si Lord ha. Yung relationship sa pamilya, sa ka-churchmates, sa friends, kailangan i-work out natin yan. Sa family natin, mahalaga yan, sabi ko nga kahapon. Minsan magaling tayo sa iba, pero sa pamilya natin,
Bagsak. Mga pastor, mga katatayan, kayo ang pastor ng pamilya. Minsan, sabi ko nga, tanong ko nga kahapon, kailan nyo huling niyakap ang anak nyo? Kaya struggle kayo sa family, finances, ayaw mag-flow ng blessing, kasi bakit hindi ayos ang pamilya nyo? Bakit? Ikaw ayaw mo iparamdam ang pag-ibig bilang isang ama. Puro bunga nga, sabi nga kahapon, meron pala kahapon umatin, isang teenager. Lumapit siya sa akin, sabi niya, sobra po ako nakarelate. Sabi ko, inisip ko, saan kaya? Para to sa magulang. Yung pala, doon sa part na they are living in a toxic family. Kasi sa bahay, toxic. Sa bahay, puro bangayan, puro away, puro sigawan. Yan ba, gusto ba natin palakihin ang ating mga anak sa ganyan? Relationship with your family, mag-invest kayo sa pamilya nyo. Ang ini-invest nyo, lupa, bahay, ginto. Wala namang masama, pero invest in your family, love, time. Tama. Magaling kayo sa iba, pero sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, bagsak. I'm sorry to say this. Pero mababurn out ka sa buhay at mawawala ka sa paglilingkod talaga kung sa pamilya mo, bagsak ka. Kaya JTG Manila, lalo na yung mga katatayan, mga pastor, wake up. Kayang-kayang ayusin ng Diyos ang pamilya nyo. Kung may tension man sa church o sa family, fix it. Ayusin. Mag-usap. Hindi yung bigla mo na lang, leave the group. Left the group. Leave the chat. Tapos biglang, ay sis, pakibalik ako. Ha? Oo. Nagkaayos na sila. Tapos may mga sinesend sa GC, hindi niya matanggap. Kasi nag-left the group May mga announcement, hindi siya updated. Biglang, sis, pakibalik ako. Ano sabi ng sis? Nek-nek mo. Tampo-tampo ka dyan, biglang papabalik ka. Huwag niyong gawin ng GC na access para, alam niyo yun, pakitang ka. Di ba? Bahala kayo. Tama po? Let us meet together. Ang sabi doon, encourage one another. We need each other. Kami, kailangan namin kayo. Kayo, kailangan nyo rin kami. Pero kung puputulin natin, paano tayo magtatagumpay at maglilingkod hanggang wakas? Kaya stay connected. Huwag kang mawawala sa church. Oh, yung mga nandyan pa absent. Ha? Yung mga dyan, pati mga leader. Oh, leader, tuwing linggo lang nandito. Pag midweek, wala sa inyo ang Diyos? Ay, nako. Pakiabangan ako, ha? Pagbaba. Medyo, buhay ko dito. Ha? Andiyan kayo, ha? Hawak lang. Tama ba? Kasi hindi po tayo nakikipagbiruan sa paglilingkod. Occasionally lang ang pag-attend mo. Para kang yung umiinom ng wine, occasionally. Huwag ganon. Talent may get you in the room, but character keeps you there. Check your character. Sa panahon na mahina ka, sa panahon na lugmo ka, tired, burnout, may family problem, may conflict ka sa ka-churchmate mo, check mo pa rin yung puso at yung character mo. Ulitin ko, sa panahong dumating man sa'yo yan, kailangan mo sila. Ang mga pastor nyo, dumating ang time, pagod kami. Hindi na pagod sa paglilingkod kundi na pagod sa mga paulit-ulit na issue sa buhay. Pero alam nyo tuwing pumupunta kami sa JTG Manila, minsan papatawag namin yung mga leadership, kakain lang. Bakit? Sa kanila kami humuhugot ng lakas. Tuwing kami ay tatayo dito, nag-worship, nangangaral, nagpe-preach, nag-altar call, tinitingnan ko kayo, sa inyo ko humuhugot ng lakas. Kasi bakit? Pag nandun lang ako, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ito na ang nararamdaman ko at maglulugmok pa ako sa bahay, hindi ako lalakas. Hindi ako kayang palakasin ng TV, ng higaan, ng pagkain. Kailangan ko kayo at kailangan nyo rin kami. We need each other. Kaya wag nyo kaming tatanggalin sa buhay nyo. Ang church, wag nyo aalisin.
Mahina man kayo, pagod man kayo, manatili kayo dito. Ay, siya. Next, keep moving, keep waiting. Pang-anim. May pang-5 ba? Pang-5 yan. Ayan, inedit na niya. Keep moving, keep waiting. Just because it's hard doesn't mean you are failing. Hindi porket mahirap, ibig sabihin mo bumabagsak ka na. Growth is uncomfortable, healing is messy. Minsan, messy yan. Minsan, mahirap yan. But, keep moving. Sabihin natin lahat, keep moving. Mapagod ka man, magtuloy ka lang. Gusto mo man give up, magpatuloy ka lang. One day, you will look back and realize this pain shaped you. Just be patient. Keep waiting. May 2 klase ng tao kung gusto kausapin ng masinsinan ngayon. Yung mga nawala kay Lord, na parang minsan, yung future mo, ang dilim, yung parang, hindi mo na makita saan ako magsisimula. Narinig ko po ito sa mga nagpapakounsel. Mami, hindi ko na alam saan ako babalik. Gusto ko pong makapaglingkod ulit, pero hindi ko po alam. Paano? Gagayahin ko yung sinabi ni Daddy Bishop kay Daddy Lolo kay Daddy Bishop. Anong sabi niya? Magsimula ka sa Diyos. JTG Manila, magsimula tayo sa Diyos. Hinahunting ka ng nakaraan mo. Di ba? Paulit-ulit, gusto mo nang mag-yes, Lord, pero parang may humihila sa'yo. Parang, eto na, kumbaga, ito yung karera, eto na yung lubid, pero parang ang tagal mong mahawakan yung lubid. Naiintindihan niyo ng spirito niyo? Na parang, Lord, parang ito na yung finish line pero bakit parang may humihila sa akin pabalik doon? Tama ba? Nangyayari sa buhay niya kasi bakit ayaw ng kaaway makarating ka sa destiny mo. Ayaw ng kaaway, matouch mo yung finish line. Pero keep moving forward. Mga nawala sa Diyos, mga nanghina, mga parang, alam mo yun, hindi na niya matansya kung nasan siya ngayon. Yes, you are there. Yes, maaring nakabalik ka, pero parang confused ka pa rin. I'm telling you this, don't stop. Andiyan ka na. Keep moving forward. Amen. Hindi na natin pag-uusapan na nakaraan mo. Hindi na natin pag-uusapan na, ito yung mga nagawa mo. Keep moving forward, anak. Wala namang perfect Pero we are trying our best to be better Christian. Sometimes, the most painful moments and chapters become the most powerful parts of your story. Yung mga panahong bagsak na bagsak ka, grabe. Ako man, mga panahong give up ka na. Sabi ko nga, dumating ang time sa paglilingkod namin, para kaming tinulak, binagsak, tapos gusto pa kaming isadsad sa lupa. Parang pambira naman. Bagsak na nga kami, gusto nyo pa kaming idapa sa lupa. Pero alam nyo, kasama yan sa kwento ng buhay mo. Yan ang pinakamagiging makapangyarihang parte ng storya mo. Amen, church? Yung mga panahong gulong-gulo ka na, iyak ka na, sabi ko nga, parang dumating ang time na parang halos umiyak ka na rin ng dugo, gaya ni Kristo. Pero alam nyo po, yan ang magiging sandata mo, testimony mo, pananampalataya mo na, Lord, maglilingkod ako hanggang wakas. Kasama yan. Sabi nga doon sa awit, you write my story. Lord, you hold it all together. May mga panahong hindi mo na alam, pero anak, kasama yan sa kwento mo. Hinold na yan ni Lord. Yung ending mo, alam na ng Diyos. Magpatuloy ka lang. Are you here, church? Amen. Bakit masakit? Kasi talagang yan para makita mong magtitiwala ka kay Lord. Para makita mong hindi mo kaya. Bakit nangyayari sa yan? Kasi para makita mong kailangan mo ang Diyos. Pangalawang kakausapin ko, yung mga nandito naman sa church. Kanina mga nawala, ngayon yung mga nandito naman. Sino yung mga nandito magsabi ng amen? Itong parable na to, let's read on Matthew 25, anong verse to? Verse 1 to the following verse. The parable of the 10 virgins. Matthew 25.
Verse 1, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Verse 5, the bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. At midnight, verse 6, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, give us some oil. Give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied. There may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Kung mapapansin natin sa kwentong ito, the 10 virgins, obviously, ito yung mga taong nakakilala na kay Lord. Kasi bakit? Naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Wala pong unbeliever na maghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Wala pong mga addict dyan, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, ang magsabing, Lord, kailan ang second coming mo? Ano yun? Alam di ba nila yun? So ito, yung mga taong minsan, mga naglilingkod na rin kay Lord. Mga worker, mga leader, mga pastor, mga pastora, ano pa man ang titulo mo. Pero ano nangyari po? Nung dumating ang bridegroom, sa 10, 5 lang doon ang nakapasok. Bakit? Nawala ang langis nung 5. Naubos. Alam nyo, mga naglilingkod kay Lord, hindi ba lahat tayo gusto lang naman natin maglingkod kay Lord? Tama ba? Naghihintay tayo sa pagdating ng ating bridegroom, ng ating groom, which is Jesus. Ang problema, pag dumating, may langis ka pa kaya? You may be present today, but your presence, wala. Do you hear me, church? Present, but no presence. Mga naglilingkod na sa Diyos, I'm sorry to tell you, minsan nasa church ka, pero yung isip mo, yung puso mo, malayo sa Diyos. Wala. You may be present here every Sunday, every midweek, every encounter, every J-camp, every prayer and fasting, lahat ng event na puntahan mo, nag-prayer mountain ka, praise the Lord. Pero yung presence mo, yung puso mo, yung passion mo, yung burden mo, yung first love mo, wala na. Nandiyan ka na lang, pero wala nang kwenta yung ginagawa mo. Para kang bungo, para ka ng kalansay. Oo, nandiyan ka, pero para kang kalansay na wala nang galaw. Alam mo, ang sarap mong i-dissect. Aray ko. Yung mga nandito, yung minsan, alam nyo po, na ako, 20 years na ako sa paglilingkod. Wala po ito sa patagalan. Ang mahalaga, nananatili ba ang langis mo? Amen po ba? You are physically here, but your mind and heart and passion is not present. Magkaiba po yan. Yung mga branches, alam ko pong nakakapagod. Magbiyahe, magpastor, maging yung mga nagpapastor dito sa ating main church, nakakapagod, di ba? Kami man nga po ni Daddy. Pero when you are present here, kailangan yung presence mo nandito din. Hindi pwedeng, kasi po pagod ako No, wala po tayong excuse kay Lord. Ano sabi ng Panginoon? Nung nag-excuse sila, kulang kasi yung langis ko, pwede ba makahingi? Ay, hindi. Kasi hindi enough para sa amin to Baka kulangin din kami. At ganun ang nakakatakot na kapag bumalik ang Diyos, wala ang apoy sa'yo. Sayang ang ilang taong paglilingkod mo. You hear me? Tama ba, sayang?
Diba? Grabe ka na eh. Grabe ka na, dami mo na nagawa. Pero nung dumating ang Panginoon, wala ka. Tulog ka. Tulog ang spirito mo. Sayang. Kaya anong prayer natin? Lord, give me oil in my lamp, Lord. Lord, keep it burning. Panginoon, yung langis, ilagay mo lagi sa puso ko. Yung passion, itanim mo lagi sa puso ko. Keep it burning. Kasi bakit? Hindi naman natin alam kailan babalik ang Diyos eh. Pero malaga, hindi ka natutulog. Hindi ka nasa mundo. The goal isn't just to be faithful for a season, but for a lifetime. Ang goal natin, hindi yung, okay, 15 years na ang JTG Manila, siguro mga 20 to 25 years, sige, makikita nyo ako dito. May ganon? Eh di ikaw na. Wala po itong kontrata. Lifetime po ito. Ano sabi Matthew 5:13? We are the salt of the earth and light of the world. So dapat ang asin may alat, ang liwanag nag-iilaw. Mga naglilingkod sa Diyos, delikado kapag ang asin ang nag-iilaw at ang liwanag umaalat. Delikado yon. Check mo yung sarili mo. Tikman mo. Asim. Asim kilig, no? Wala nang alat. Oh, come on! Oo, matagal ka na naglilingkod. Oo, nabasa mo na ang Bible. Sige na, 10 times na, back and forth, ganyan. Kabisado mo, kahit nakapikit ka, masasabi mo yan. Oo na, praise the Lord yun, salamat, ginagawa mo yan. Pero ano na, yung apoy, nandyan pa ba? O nagiging tradisyon na lang sa'yo itong ginagawa mo? Yung pag-akyat mo, 4 p.m. O, tama mo, mamaya praise and worship yan. Tapos magwe-welcome. Maya-maya mag-a-announce, Word of God. Sinasabi mo na lang ang programa, you are here, but where is your joy? You are here, but where is your joy? Ay, nako, you are here, pero wala na yung joy sa ginagawa mo. Where is your heart? Nandito ka, oo, pero where is your heart? Where is your passion? Nasaan na napunta? Di ba noon, nung unang-una mo na encounter si Lord, grabe ka makaiyak sa Diyos. Naalala mo ba yung first love mo sa Panginoon? Kaya sabi ko nga, remember why you started. Remember the purpose. Naalala mo nung tanggapin mo ang Diyos, nung nabautismo. Kasi kailan na, nakita ko yung picture natin dito, nagkaroon tayo ng baptism dito eh. Naalala mo yung moment nung nilubog ka, tapos nung pag-ahon mo, grabe, isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng bagong ikaw. Tapos yung first love mo, Lord, ano ba na mangyari? Maglilingkod ako sa'yo. 4 o'clock ang service, 3 o'clock nandito ka na. Tama. Mga panahon na wala namang patawag pero makikita kita dito, nagpe-pray, umiiyak dito sa altar. Walang nakakakita. May time na maglilinis ka, nandun ka sa banyo, nagkukuskus ka, kanta ka ng mga praise song. Wala nakakakita pero there is joy. Nasa na yun ngayon? Nandito ka nga, pero yung presence mo wala. JTG Manila family, wake up! Wake up, parating na yung groom. Kita nyo ba yung mga nangyayari? May war, tumaas na ang langis, tumaas ang dolyar. Pati sa dolyar, namumblema ka, wala ka naman dolyar. Sa langis din, wala ka namang sasakyan, naka-e-bike ka lang. Puro ka reklamo, mahal no, grabe. Ang dami mong pinoproblema sa buhay, problemahin mo sarili mo. Nasaan ka na sa Diyos? Ano-ano yung mga problema natin ulit? Ito, tired, burnout, conflict in church, finances, time pressure, love life. Anong solusyon? Rhythm and rest. Remember your purpose. Fix your eyes on Jesus. Relationship and fellowship. Keep moving. Keep waiting. JTG Manila Church. Iba-iba man ang kwento natin. Pero isa lang ang gusto kong ibilin ngayong oras pong ito. Ano man ang pinagdadaanan mo, mabigat man yan, hindi mabigat, malalim man yan, hindi ko man naintindihan. Pero, mga anak, maglilingkod tayo sa Diyos hanggang wakas.
Hindi namin kayo kayang bantayan 24/7. Kaya palakasin nyo ang sarili nyo. Hindi kami 24/7 makukontak nyo kagad for counseling. Bagamat yung iba talaga madaling araw, tinatawagan ako. Ayun siya, naka-pink. Okay lang yun. Kung hindi ko mamasagot, baka syempre natutulog ako. Pero alam niyo mga anak, wala naman tayong ibang hangarin kundi we want to fight the good fight of faith. We want to finish the race and we want to keep the faith. Magsama-sama tayo. I pray, itong bilang na to, wala nang mawawala dito. Bagos, dadami pa tayo lalo. At lahat tayo magsasabing, Lord, maglilingkod kami sa'yo hanggang wakas. Bakit? Mahal na mahal natin si Lord. Tinawag ka ng Panginoon, may purpose ka anak. Tumingin ka sa taas. Siya ang dahilan kung bakit ka naglilingkod. Keep your eyes on Jesus. Sa panahon na kailangan mo magpahinga, sige lang. Lapit ka sa Diyos. Pero wag mo makakalimutan yung purpose mo. At ano daw? Nandito kami, may relasyon tayo sa isa't isa. At tayo magpapatuloy. We will keep moving forward and we will wait for the coming of Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Masakit pero masarap. Masakit pero ginigising mo kami, Panginoon. Thank you, Lord. This is really happening. Hindi lang sa JTG Manila, maging sa mga iba't ibang iglesia. Na nauubos ang tao. Nauubos ang manggagawa. Nauubos ang mga volunteer. Nauubos ang mga worker, musician, dancer. Nauubos ang mga taong nagsasabing mahal ko si Lord. Pero JTG Manila, huwag tayong sumali doon. Kasi bakit? Mahal mo ang Diyos, di ba? Nandito ka para maglingkod sa Kanya. Huwag mo unahin yung mga walang kwentang bagay. Huwag mo unahin lagi ang sarili mo. Huwag mo unahin lagi ang emosyon mo. Huwag mo laging unahin ang sitwasyon mo. Amen. Unahin mo si Kristo. Amen. Yes. At lahat ng pinoproblema mo, siya na ang bahala. Amen. Maglilingkod tayo hanggang wakas. 15 years I am serving the Lord. And until today, I will say, I will serve you, Lord, until you come back. Hindi ko alam kung kailan, pero tatnan mo ko, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa'yo. JTG Manila, hindi lang basta naglilingkod, kundi tapat na naglilingkod. Amen. Ano ibig sabihin nun? Lumalakad ka pa rin sa kabanalan habang naglilingkod. Amen. Wala ka sa ilalim ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Mainit ka pa rin sa Diyos. Amen. Nagpapatuloy, tapat na naglilingkod sa Diyos. Lord. Come on, come on, come on. Maaring pagod ka na, burnout ka na, paulit-ulit na lang. Pero anak, tinawag ka ng Diyos. Yes. Anak, Amen. anak, palapit ka na sa finish line. Amen. Keep moving forward. Ang paglilingkod mo hanggang wakas. Amen. Walang petsa. Walang specific na araw. Amen. Kundi hanggang wakas. Amen. JTG Manila and branches, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Magpapatuloy tayo anuman ang mangyari. Yes, Lord. Come on, stir up your spirit today.